Isang magandang umaga pong muli po sa atin pong lahat. Tulad po ng dati, gaya ng kinagawian ko po, palagi ko pong sasabihin po sa inyo pong lahat na wala po akong ipinakikilala na kahit na ano po para po sa aking sarili. Isa pong aba, isa pong hamak na pahayag po kung ano po yung nilalaman ng atin pong banal na libro. At dahil nga po, sa tindi po ng mga kaganapan po sa mundo, saka ko na lamang po ipagpapatuloy ang mga nilalaman po nito. Pag-usapan po natin ang matitindi pong kaganapan po sa buo pong mundo po. Ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, ipahayag ko po sa inyo na maging maingat, maging vigilante, maging mapanuri po tayo pong lahat. Dahil nga po nasa panahon na po tayo ng tinatawag na pinale, ang kampon po ng dilim ay mag-aanyo pong nagmamalasakit. Mag-aanyo pong may pakialam po para po sa atin pong lahat. Kapakanan nating lahat, sa kasiguraduhan po ng nating lahat, maging ang Satanas po ay magpapanggap po na siya po ay nagtataglay ng mabuting kalooban at ang lahat ng kanyang ginagawa ay para po sa kapakanan po nating lahat. Ayon po sa ating Espiritu Santo ay ihayag ko sa inyo na wala na pong mas higit pang sasama sa lahat ng kasamaan mula nung unang-una po hanggang sa mga oras pong ito, kundi po ang kasuklam-suklam po talaga na ang pagkain po ng laman po ng tao, higit pa po sa digmaan o sa kahit ano pa pong kasamaan sa mundo. Ang pagkain po ng tao na kawangis po mismo po ng atin pong katawan po ng ating banal na Espiritu Santo. Wala pong kapatawaran. Kaya po ang ating mahal na Birhen, kung paano po siyang lumuha nung unang-una po nang sa mga mata po'y namasdan niya kung paano po ubusin po ng kampo ni Satanas ang buong halos ang kampo ni Noe na kanya pong iniluha po ng maraming buwan na naging sanhi po. Kaya po ang paggunaw po sa mundo ay naganap. Yan po ay nang mahayag po sa mata po ng ating mahal na Birhen Maria, ang katawan ng ating Espiritu Santo, kung paanong lapain ng kampon po ng dilim ang mga kawangis po niya, na naging hudyat po upang ang gunaw po ibaba po ang hatol sa ibaba. At sa kapanahunan po, yan po ay muli pong naulit ang ating mahal na Birhen Maria na katawan ng ating Espiritu Santo ay nasa ibaba. Ilang buwan pa lang, halos isang buwan pa lang nalantad sa mata ng ating mahal na Birhen kung gaano po kabulok at singkaran po ang kasamaan sa ibaba. Muli po'y naulit. Pero ang atin pong mahal na Birhen hindi lumuha. Pero ito po'y nag-iwan ng napakalalim na sugat sa kanya pong puso. Napakalalim pong kalungkutan na hindi man niya po hayag na ipinapakita po sa mga tao pong nakapaligid po sa kanya. May mga gabi pong ang ating mahal na Birhen ay balisang-balisa nang mula po sa kanyang mga mata. Hayag po sa kanya ang lahat po ng kapahayagan po. Yun na po'y ang pagkatay po, ang pagkain po sa katawan po ng tao, lalo na po sa maliliit pong mga bata. Yan po ang dahilan kaya po ang ating mahal na Birhen Maria, nang siya po'y tanungin ng kanyang Espiritu Santo
Langit ba o lupa? Maraming beses pong tinanong ng ating banal na Espiritu Santo ang kanyang katawan. Langit ba o lupa? Noon pong hindi pahayag sa ating mahal na Birhen ang lahat. Palagi po niyang sinasabing lupa dahil baka may pagkakataon pa. Subalit nang mahayag po sa kanyang mga mata ang karumal-dumal pong katotohanan, yun na po yung sukdulan. Yan po ang dahilan. Kaya po sa mga oras pong ito ay ang tinatawag pong paghuhukom ay talaga pong tuloy-tuloy-tuloy na. Ang lahat po'y maghanda, magpakatatag po dahil maglilinis na po ng dire-diretso po. Papunta po sa paraiso sa lupa. Sobra po. Wala pong kasing katumbas po ang kasamaan pong yan. Higit pa po sa ginagawa pong gulo o digmaan sa paligid po para mailihis po ang mga bagay-bagay na siya pong ugat ng tuloy-tuloy na pong tinatawag na paghuhukom po at paglilinis po sa sangkalupaan upang ang sangkalupaan po ay manumbalik na po sa tinatawag na paraiso sa lupa. Langit at lupa at ang ating mahal na Birhen po'y namili na dahil kitang-kita po, nalantad po sa kanyang mga mata na ito na ang sukdulan ng kasamaan. Ang kainin mo, ang kawangis ng iyong Panginoon. Ang lahat po'y maghanda, ang lahat po'y magpakatata. Ang lahat po ay dadapuan po ng kung ano man po ang kaganapan ng paghihirap, ng gutom o maging kamatayan po. Ang ipinagkaiba nga lang po ay kung kayo'y pumanaw na taglay po ninyo ang liwanag na nagmumula sa ating Diyos na kataas-taasan, kayo po ay tutubo po sa tinatawag pong paraiso sa lupa po. Ang langit po. Walang kamatayan, walang gutom, walang gera, walang karamdaman. Sobra po. Labis po ang pagdaramdam ng ating mahal na Birheng Maria. Sobrang lalim po ng sugat. Hindi po niya akalain po na talagang sa kapanahunan po, yung nangyari pong insidente po, nung kauna-unahan po, na naging sanhi nga po ng paggunaw ng mundo na dahilan ng mahabang pagluha ng ating mahal na Birheng Maria ay sa huling panahon po'y mauulit po ito. Wala man pong luhang pumatak. Kaunting luha lang po ang pumatak sa mata ng ating mahal na Birhen. Pero mas matindi po ang lalim po at ang sugat po sa puso po niya. Kaya ang lahat po'y maghanda ng pagkain, tipunin ang mga anak. Huwag puro luho o material na bagay o makamundo po ang iniisip po natin. Nandito na po tayo sa panahon ng sinasabi pong paghuhukom at ang paglilinis po. Dahil napatunayan nga po sa mga mata po ng ating Birheng Maria ang singkarpong dumi po ng mundo. Ang Satanas po, ang Diablo, ang Magdalena, ang Reyna po ng Dilim ay magpapanggapong mga santo-santita po na totoo pong nagmamalasakit sa atin. Pero ang katotohanan po ay sila po ang mga tagatugis sa atin. Dismayado po ang mahal na Birheng Maria dahil kung sino pa yung mga inaasahan mo, akala mo yung mga tunay at totoo po, ay sila po pala ang number 1 pong matador. Wala pong salita na kaya ko pong bigkasin. Sobrang kasamaan po. At yan po ang naging dahilan po. Umpisa na po ito. Magpakatibay, magpakatatag po ang lahat. Dahil ang lahat pong kaganapan ay meron pong dahilan po. Wala na naman po tayo pong oras. Hanggang sa muli po. Tatag lang po. Ang lahat pong ito'y pagdadaanan nating lahat. Hanggang sa muli po at mabuhay po tayo pong lahat.